Uy, alam mo ba kung bakit kanya binabaliwala? Hindi yun dahil sa hindi ka niya mahal, kundi dahil sa may mga bagay kang ginagawa na hindi niya nagugustuhan. Alam mo ba kung ano-ano yung mga yon? Well, kung hindi, saktong-sakto tong video na to para sa'yo. Dahil dito pag-uusapan natin yung mga bagay na nagiging dahilan kung bakit kanya naiisipan o nagagawang baliwalain. Kung interesado ka malaman kung ano-ano itong mga bagay na to, para pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. At may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa hinaharap. So kung gusto mo malaman kung bakit ka binabaliwala ng mga tao sa paligid mo, even yung taong mahal mo, ito yung unang rason. Yun ay dahil hindi mo trip makinig sa kanila. Hindi ka nagtatry na makinig. Hindi mo ino-open yung ears mo, yung mind mo na malaman kung ano yung mga sitwasyon nila. Malaman kung ano yung mga concerns nila. Kaya nagiging ganon. Binabaliwala ka na lang nila. Kasi karamdaman nila wala kang magiging tulong eh. Diba? Yung tipong kahit sabihin nila sa'yo kung ano yung mga hinanakit nila o mga problema nila, hindi mo na naman sila matutulungan. Kasi nga, nakikita nila o napoportray nila na hindi ka open para sa nila. Kasi hindi ka willing makinig. At yun yung unang reason kung bakit ka na binabaliwala. Bakit ka binabaliwala ng mga taong mahal mo? Bakit ka binabaliwala ng mga tao sa paligid mo? Ikalawa, masyado ka kasing nang kikriticize. O hindi pa nga nagsabanggit ng problema sa'yo, pinupuna mo na agad, hinaharang mo na agad, kinikriticize mo na agad yung tao na gustong mag-share sa'yo ng damdamin niya, ng nararamdaman niya, ng experience niya, mabuti man yun o magkapasama, di ba? O even hinuhusgahan mo na rin yung mga tao sa paligid mo at nakikita yun ng mga taong mahal mo. Pag ganun yung ginagawa mo, malamang sa malamang, maiisip at maiisip nila na itong taong to, hindi to magandang pakisamahan kasi masyado tong mapanghusga, masyado tong nang kikriticize, masyado tong nang dadown ng tao. Kaya ka binabaliwala ng mga tao sa paligid mo. At kung madalas mo itong ginagawa, malamang yung taong nagmamahal sa'yo at nakakaintindi sa'yo, hindi ka na rin niya maintindihan. At yun yung magiging reason kung bakit pati siya, babaliwalain ka na. Okay? Ikatlo, masyado kang punong-puno ng negativity. Yes, tama yung narinig mo. Negativity. Isa sa mga bagay na hate ng napakaraming tao, di ba? Kahit ikaw, ayaw mo ng mga negative tao, di ba? Yung tipong hindi pa ka nangyayari yung mga bagay-bagay. Nagpre-predict niya na hindi maganda yung mangyayari. Di ba? Kasi masyado siyang negatibo mag-isip, di ba? And syempre, kapag negative ka mag-isip, malamang sa malamang, kapatid, yung mga nasa paligid mo, masama na rin yung iisipin sa'yo. Kasi ikaw mismo, ina-attract mo yun sa paligid mo. Kaya, yun yung dahilan kung bakit binabaliwala ka ng mga taong nagmamahal sa'yo, even yung taong mahal mo. Ika-4, masyado kang nag-overthink ng mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong sabihin. Kapag ginagawa mo yan, kapatid, ang mapoportray sa inyo ng mga tao ay yung masyado tong advance mag-isip pero negative naman. Masyado tong overthinker, kaya layo na natin to. Baliwalain na natin to. Diba? Hindi to healthy kasama, hindi to healthy tropa. Diba? Kasi imagine overthinker ka. Hindi pa nangyayari isang bagay, naiisip mo na mangyayari. Ang masama pa niyan, negative thinker ka rin aside from being overthinker. Diba? Doble-doble na yung problema na magiging reason para baliwalain ka ng mga tao sa paligid mo. Even ng taong mahal mo. Kung may iwasan mo itong mga bagay na to, malamang sa malamang, malaki ang magiging role niyan para hindi ka baliwalain ng mga taong gusto mong makapansin sa'yo. Kaya kung may mga bagay kang iiwasan, ito yung 4 na bagay na yan. Kung nagagawa mo itong mga bagay na to, try mo lang bawas-bawasan. So I hope nabigyan ko kayo ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko kayo ng insight, ideas, or tips, please help me share this to your loved ones na posible rin natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila, sa lahat ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palaging nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa palagyan niyo, panonood at pag-support. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken